ang hindi natin makita. Mga hangin, ulan, at init na nagsama upang humugis ng isang lakas na kayang baguhin ang buhay ng mga tao sa isang kisap mata. Ito ang kwento ng bagyo. Sa likas ng kababalaghan nito sa kabila ng galit nito, ito ay nagtuturo sa atin ng pagmamahal, paghahanda at pagkakaisa. Ako si Ruby Feliz Plaza. Ako si Crystalisa Kapuyan. At ito ang Hagupit ng Bagyo. Ang bagyo ay isang malakas na sistema ng hangin at ulan na nabubuo sa ibabaw ng mainit na karagatan. Tinatawag din itong tropical cyclone sa siyentipikong komunidad. Sa Pilipinas, kapag umabot ito sa tiyak na lakas, tinatawag itong typhoon o super typhoon depende sa bilis ng hangin. Hindi lang ito basta ulan at hangin. Ang bagyo ay may mata, eye wall at rain bands na nagdadala ng matinding pag-ulan at hangin na kaya magwasak ng mga kabahayan at infrastruktura. Ang pagbuo ng bagyo ay nagsisimula sa mainit na tubig ng dagat na umaabot ng 26.5 degrees Celsius o higit pa. Ang init na ito ay nagpapaangat ng hangin paitaas na lumilikha ng mababang presyon sa ibabaw. Habang tumataas ang hangin, ito ay namumuo at naging mga ulap na tinatawag na cumulonimbus. Ang pag-ikot ng mundo o Coriolis effects ay nagiging sanhi ng pag-ikot ng hangin na unti-unting bumubuo ng isang malakas na sistema o tinatawag na bagyo. Kapag tumama ang bagyo, asahan natin ang matinding hangin na kayang magpabagsak ng mga puno at poste. Ang pagbaha na dahil sa malakas na ulan at storm surge. At higit sa lahat, ang landslide sa mga bundok at matataas na lugar. Ang mga epekto nito ay hindi lang pisikal. Maraming pamilya ang nawawala ng tahanan, kabuhayan at minsan buhay. Kapag paparating ang bagyo, ay dapat nating ihanda ang mga sumusunod. Una, ang emergency kit na naglalaman ng mga pagkain, tubig, gamot, flashlight at baterya. Pangalawa, secure ang bahay. Takpan ang mga bintana at palakasin ang mga pinto. Pangatlo, evacuation plan. Alamin ang mga evacuation centers at ruta. Ang pang-apat ay makibalita. Patuloy na pakinggan ang mga babala ng pag-asa. Ang paghahanda ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Tulungan ang mga matatanda at ang may karamdaman. Ating alalahanin na kapag may bagyo, manatili sa loob ng bahay at iwasan ang mga lugar na malapit sa dagat o ilog. Huwag lumabas kapag may malakas na hangin o pagbaha. At higit sa lahat, sundin ang mga tagubilin ng mga awtoridad at mga rescue teams. Ang buhay ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Kagustuhan nating makita ang liwanag pagkatapos ng unos. Isa sa mga bagyong nagdaan ngayong 2025 ay si Bagyong Dante. Ayon sa ulat ng NDRRMC, si Dante ay nagdulot ng matinding pagbaha at landslide sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas. Ang pinsala ay napakalaki. May 25 ang nasawi, 153 na pamilya, tas mga
5,000 na individual ang naapektuhan. 2,909 na bahay ang nasira kung saan 486 ang lubos na nawasak at 3.9 bilyon na halaga ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Kung gaano kalakas ang bagyo, mas malakas ang tibay ng mga Pilipino. Ang pagbangon ay laging kasunod ng pagbagsak. Ang bagyo ay hindi lamang isang likas na kababalaghan. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi sa mas malaking sistema. Ang bawat paghagupit nito, tayo ay natututong magtulungan, maghanda, at magpakumbaba para sa kinabukasan. Kaya't habang tayo ay umiikot sa mundong ito, alalahanin natin na ang pagmamahal at pagkakaisa ay ang pinakamagandang sandata laban sa anumang unos. Muli, kami ang inyong kasangga, Rudy Feliz Rita Plaza, Stalisa Kapuyan, at ito ang Hagupit ng Bagyo.